Hello, what's up sa inyo mga ka-alright ba tayo dyan? Medyo hindi naging alright kasi umulit tayo dun sa part na naglagay tayo ng drip, pero bago natin puntahan ay naglagay muna tayo dyan ng mga sagu straw para maging stable ang ating cake. Ang flavor pala ng cake natin ay moist chocolate cake. Ang size ng cake drum natin ay size 12 at ayan, sinukat natin naging 7 by 7. At ang sabi ko dyan ay okay na okay at alright na yan. Pero ang totoo, ang naging usapan namin ng aming client ay 7 by 6 pero lumagpas ang pagkakabake natin. At yun naman ang kagandahan na lumagpas ang ating mga sizes ng cake kaysa kulangin, di ba mga ka-alright? At idagdag mo pa, nalagyan mo ng filling kaya talagang lalagpas yung mga sizes ng cake na ginagawa natin. At dito nga na part ay nagfo-frosting na nga tayo at alam na ninyo yan na ang gamit nating frosting ay walang iba kundi whip it ng Bakersfield. At kapag ka naman customized cake ang ginagawa ko ay nagle-less ako ng amount of water. At dito na nga tayo sa first na try natin na talaga namang sumablay tayo mga ka-alright. Okay naman siya, kaya nga lang ayoko yung kanyang consistency at hindi ako satisfied. Compound chocolate pala ang ginamit ko dyan, tinunaw ko lang siya mga ka-alright at hindi na ako nagdagdag ng water o cream. Kita nyo naman may mga buo-buo yung ating pagkakadrip at hindi ako naging satisfied kaya inulit ko yan mga ka-alright. At alam naman natin na relate ang lahat ng mga baker kapag sinabing customized cake ay talaga namang inuulit natin kapag hindi tayo naging satisfied sa outcome ng ating mga gawa. At ayan kitang-kita nyo naman na pinapaikot-ikot ko pa at dinadagdagan ko pa yung drip pero hindi ako satisfied kaya for the ulit tayo. At dito nga medyo kinakabahan na nga ako kasi gusto ko sanang tapusin niya ng gabi kaya nga lang dito ay nag-brown out sa Iloilo mga ka-alright at umaga na siya nagkailaw kaya for the habol ako dyan kasi baka mahuli. At dito ay inulit ko na siya, nagdagdag na ako ng water para mas black yung ating pagkakadrip kasi yun yung reference na ipinasa sa atin ni Madam at nilagyan ko na ang pinakatap niya ng chocolate ganache. At para naman sa top niya ay gumamit lang ako ng kutsara para ma-flatten ko yung chocolate ganache na pinang-drip natin sa ating cake. At pagkatapos ay chinild ko lang siya ng about mga 5 to 10 minutes lang para kasi nagmamadali na nga ako dyan. Tapos ay nilagyan na natin ng pinaka-board. Gamit natin dyan, syempre, Whip It Fondant ng Bakersfield. Pansin nyo ba yung Whip It Fondant ay hindi siya napuputol. Napaka-flexible gamitin mga ka-alright at napaka-accessible kasi meron ka ng Whip It na pang frosting, meron ka pang Whip It Fondant na magagawa para sa iyong mga details at mga toppers. At dito ay nilagay ko na din ang pinaka-fondant kasi ngayon yung pinaka-design na ipinasa sa atin at nilagyan ko din yan ng board sa likod niya para lalo siyang maging matibay. Yan palang effect niya ay brinash ko yan ng gold dust, edible gold dust at nilagay ko na din yung mga fondant na mga macarons. Yan ay brinash ko din ng edible gold dust, yung mga gold na macarons. At nilagyan ko din dyan ng mga Ferrero na mga chocolate at talaga namang nangingitim yung ating daliri kasi nagmix tayo dyan ng black na fondant. Kahit na anong hugas mo, talagang maingitim yung mga daliri mo. At ayun, kitang-kita ninyo na nilagyan natin ng board yung likod ng ating fondant para kahit na ibiyahin natin yung ating cake ay talaga namang napaka-stable. At ito na ang ating final outlook and thank you so much Ma'am Gracia for trusting all the cakes. Alright ba tayo dyan? Yes, alright.